At eto na nga mga buddy, nilalagyan na nga ng linya ni paring Jopet para malagyan nga yan ng mga epoxy mamaya. Bali meron na rin siya kasama ngayon. Eto nga yung magliliha para nga talaga makinis ang pagkakapintura mamaya. Bali po lahat ng kisame natin na meron talagang epoxy, ginagamit nga daw yan, sabi niya paring Jopet, para daw hindi pumutok yung pintura. Kasi kung mapapansin nyo po, kapag tumingin kayo sa mga bahay na merong pintura, makikita nyo na parang may guhit. Kadalasan daw po kaya nangyayari yun kasi walang ganito, walang nakalagay na epoxy, kaya basta na lang pumuputok. Kaya naman itong ating computer shop talaga namang malabong pumutok kasi nga merong epoxy. Pagtapos po niyan, ito lalagyan pa yun ng parang bandage, hindi ko naman tawag dito eh. Pero ito po yung itsura ng nilalagay ni paring Jopet. At pati rin itong labas, ilalagyan din natin yan ng epoxy para talagang hindi talaga pumutok. And after that, ito simula na po ng pagbibintura, pero hindi pa yun yung mismong pintura natin. Pagkakaalam ko, primer pa lang yan, tapos ang pintura pa niyan ay bukas patutuyuin muna to bago natin nilagay yung mismong kulay. At pati itong division na pinalagay natin, meron din yung kulay, parehas ang kulay ng mga nasa paligid. Kahit pala itong plywood, kailangan din pakinisin para maganda daw yung pagkakalapat ng pintura. Shoutout sa inyo mga bossing ko. Shoutout. Lagi kayo mag-iingat, huwag kayo magsasapo. Hindi talaga? Hindi. Talaga ba? Kaya nga po pala tayo napapunta dito kasi may bibilin tayong materyales. Medyo kinulang kasi tayo pagdating dito sa Pinulik. At eto na nga yung rampahan na gagawin natin ngayon. Buti na lang may naitabi mga panambak si Bombay, kaya eto dito na lang kami kukuha. Tangina, may tayo dito ah. Pakatapak pala ako hayop. Sabi ko ba ako? Sulit na yun din. Pilay na naman. Na-time bomb ka pala. Medyo maliit lang naman yung lalagay natin na rampahan para hindi nga makasagabal sa daan. Makuha pa ata. Kaya ganito na rin ang pinalagay natin kasi nga dito na sa loob mabaparking ang ating tricycle na si Logan. Pati nga yung motor natin na si Torch tsaka si Salagin to ay dito na rin sa loob at kasyang-kasya naman. At dito naman ang ginagawa ni Kuya Ron, ito nga yung magiging stopper ng ating gate. At para nga hindi madulas ang ating rampahan, eto nalagyan na yun ni Kuya Ron itong mga guhit-guhit. At sumapit na nga alas 12, di alam nyo na, kakain na tayo ng pangmasarapan. Talaga namang napakasarap ng ulam natin ngayon kasi ang ulam natin ay walang iba kundi kalderetang corned beef. Nakasubukan nyo to mga buddy dahil talaga namang walang pinagkaiba yung lasa niya sa kaldereta. Ang maganda pa dito, napakalambot ng baka niya kasi ang ginamit nga natin dito ay corned beef. Nasa siyang kaldereta talaga, tapos yung dahil nga baka siya, bumagay. Pagsapit nga ng alauna, eto naman ang nilagyan ni Kuya Ron ng mga pinulik, yung nasa kabila nga natin na bagong room. Dapat nga hindi mo nalalagyan yun ng pinulik at pipinturahan mo na, pero sabi ni parang Jopet, siya na daw ang bahala, lagay na daw lahat ng ilalagay. And after that, eto maglalagay na nga tayo ng doorknob para sa ating computer shop. Kaya eto sinusukatan na ni Kuya Ron para malagay na talaga natin tong ating doorknob at malagyan na natin to ng lock. At eto na nga, nilalagay na ni Kuya Ron ang ating doorknob na talaga naman sakto-sakto sa pagkakabutas niya. At eto na ang helper ni Kuya Ron, tamang bilyar lang sa gilid. Nagagawa kami dito. Ang ginagawa mo. Kama din siya sa kanyang kalokohan eh. At ang sunod naman na ginawa ni Kuya Ron, ito nga magiging lock niya. Bali gumawa lang siya dyan ng pagtatandaan at bumutas na siya kaagad. Grabe talaga yung alindog ni Diwata, parang si Marimar. Pero yung kutis niya, kutis ni Porgoso. Buti na lang talaga hindi naakit si Kuya Ron sa pinagkagawa ni Diwata, kaya eto malapit na matapos. At ayun nga, tapos na, talaga namang working condition na to. Kaya ano pang gagawin nyo, abangan nyo na ako bukas. Maraming salamat sa panood, huwag muna kayong mawawala.